Sa sagot, nandyan na rin. Alright, the first slide. So just as a recap, remember we said the AIX fund is at around 60 billion. The General Appropriations Act put in 60 billion. 30 billion has been earmarked to run this program. The total number of drivers assisted to date is at 256,040. Actual na yan. But of course, the numbers will move because there are still payouts happening today and tomorrow. Total funds distributed to date is at 1.28 billion pesos. If you can recall, remember I said nga na parang our estimate for the Metro Manila operations would be around 1.5 billion. So we're inching closer to that. Then the next slide will show you the breakdown of what's been distributed so far. Sa ranks ng tricycle drivers, 102,824 ang number of drivers served. We disbursed a total amount of 120 million. For the TNVS drivers, we've already serviced 22,937. Of which we disbursed 114,685 million. TNVS are yung four-wheel. We're referring to the four-wheel ride-hailing. For jeepney drivers, we've already serviced 22,031. That the amount given out is 155,100 million. So 110,155,000. Service delivery drivers, 86,268. Ang total disbursed is 431,340 million. MC taxi driver, which that happened last Saturday, ang total number serviced 21,980. Ang cost niyan is 109,900 million. Now, moving forward, this is the second to the last slide. We will be doing a special payout session in Metro Manila after Holy Week. What will it include? It will include yung mga unclaimed because there are unclaimed, nasa list sila pero hindi nila nakuha. For whatever reasons, meron kayong nakuha yung mga nasa hospital sila that day, kinailangan umuwi ng probinsya kaagad, or hindi nila alam. We'll talk about that later, yung Saturday's issues ng MC drivers. Saturday. And then, dun sa special payout, sasabay na rin namin yung supplemental list. Meaning, ito yung mga additional na nawala sila sa listahan, pero for whatever reason, so we're asking to different sources to bring them to us. Now, the last slide, what are we doing so far? For the ranks of the TODA, we have asked the local government units to submit to us supplemental list. So after that payout, we have already given them time na hingi kami ng karagdagan ng mga listahan kasi nga may mga nawala. We should get that April 1, I believe, April 1, from all the 17 LGUs. So matagal-tagal na panahon na yon. Sabi namin, suyurin nila, habol nila sa amin yung mga nawawalang TODA. The JODA naman, ito yung jeepneys, ang naging usapan tomorrow, LTFRB and DSWD will be deploying 17 help teams to the different LGUs. What the scenario there will be, we ask the LGUs to gather all their JODA associations in a room. Parang tutorial service siya. One by one, tatawagin namin. We will compare the list that they have versus the list that was paid out. And then yung difference, iisa-isahin natin kung bakit hindi yun nasama. Kasi sometimes, like we said, that name appears in another modality. Baka nasa MC Taxi. So, we'll go through it one by one. Literally, susuyurin natin. It's part of the campaign namin na walang tsuper na maiiwanan. Now, itong TNVS, whether you're part of we lump them together, whether they're part of the four-wheel ride-hailing service, whether they're part of the MC Taxi, whether they're part of the service delivery, we have met and will continue to meet the TNCs or yung mga operator nila or yung mga PIMEDES so that they can submit their list. Now, I want to focus on this last part kasi
over the weekend, maraming issue on the MC taxi na, and I guess it goes back to the original issue last week. Together with the LTFRB, we met the TNCs ng ride hailing, all of them, last week. It turns out, as we've already said, na ang binigay nila sa aming mga listahan, hindi lahat ng naka-onboard, kung hindi yung some opinion nila are the ones with valid operating license. Pero it turns out na mas marami yung naka-onboard na tempo drivers. Yun nga yung lagi ko sinasabi, sadly, itinago nila sa amin yun for obvious reasons. But we managed, together with the LTFRB, we managed to secure those lists. I think si Greg will update you later kung ano yung sinubmit, particularly dalawang player yan na napakalaki, Grab, who kept their tempo list, and InDrive. Kasi we met all of them, but itong dalawa lang talaga yung may malaking issue. Grab for the four-wheel and InDrive. So sila Greg has the list and they will update you on the numbers ng tempo drivers. Ito yung mga driver na naka-onboard sa kanilang system pero walang CPC or walang provisional authority na valid. So sa mata ng driver, they're valid kasi nakakarga, nasa network sila eh. Pero sa mata ng gobyerno, hindi natin sila alam na nandyan pala sila. It's another issue altogether, and I leave that to LTFRB and DOTR. I believe Secretary Bano is dealing with it. Kasi nga, apparently it's another community of drivers that are in the shadows. Nandyan sila, naglilingkod sila, pero hindi sila sinama doon sa listahan. And siguro sasamantalin ko yung pagkakataon na humingi ng paumanhin sa kanila dahil hindi namin alam na nandyan sila dahil hindi ibinigay sa amin ng mga TNC nila. Now, nung weekend naman, nung tayo MC Taxi, napakarami naman naming natisod na sabi nila, nakita nila yung pangalan nila na nakalista as delivery service. Yung PIMEDES kung tawagin, these are the parcel delivery, the couriers. Eh, ang paulit-ulit nila sinasabi na hindi naman kami courier, we do the back ride, yung angkas type operations, di ba? Kaya tuloy, nandun sila napapunta sa unclaimed. Now, just to give you an idea, doon sa lahat ng sector except yung PIMEDES, yung service delivery, ang average claiming rate is at around 80 to 83%. 15% lang yun nasa unclaimed. But for the service delivery, 70% lang ang claiming rate niya. Ibig sabihin, maraming unclaimed compared to the rest of the average sectors. Kasi nga, it turns out that a lot of MC taxis were listed as service delivery, pero kaya hindi nila nakuha. We already gave you the idea na magsi-special payout, pero again, nung weekend kasi, I think in particular one of the news outfits said nga na nakaguluhan sa scheduling. Gusto ho namin linawin na yung kaguluhan sa scheduling sa MC taxi ay hindi galing sa DSWD or sa DOTR or sa LTFRB. Yung classification ng drivers nanggaling rin mismo sa mga operator. So ang personal ko na, and I guess LTFRB will validate this, ang personal ko na observation doon, again, itinago na naman sila ng mga operator nila, pinalabas na service delivery sila kasi lumagpas na sila doon sa quota ng back ride type of operation. Kasi there's no other logical reason kung ba't sila i-misclassify. Diba? The biggest culprit that day, I believe, was InDrive. Move It. Move It. From the ground, and I'm sure nag-ikot naman kayo, napakarami na hindi kami nasama ngayon, pero nandun kami sa unclaimed ng service delivery na mistag kami. Marami sa kanila napansin namin are from Move It, which happens to be powered by Grab also. So, that's another story altogether. Just suffice to say na nilinaw namin yung pangyayari. At ano ang ginagawa namin? We're now, again, like I said, scheduling special payouts to make sure na lahat ng komunidad na pwedeng makausap, makausap namin. Sana maunawaan namin na ang DSWD sa punto na to, we're blind to this list. And now more so, mas bulag kami dahil hindi naman ibinibigay sa amin yung mga tamang listahan. So after this, we're going to schedule a meeting with the big three MC taxi operators, the same way we did it with the four-wheel ride hailing.
Now, after Holy Week, on top of these special payouts, we will also start rolling out the provincial payouts for TODA. We're still gathering all the data as we speak. We will publish it the moment makuha namin from all the LGUs. Kasi meron pa tayong 2 working days left, so we're really making sure na kompleto and comprehensive yung mga listahan. So that's it for the side of DSWD. Those are the updates. May payouts pa rin happening today for service delivery in 4 big cities. And then meron din kaming mga konting accommodation na special payouts in some cities in Metro Manila. So these numbers will still move. Now I give the floor to Greg. Maybe he can enlighten you on the TNVS supplemental list and other issues. Thank you po, Sec. Magandang umaga po sa lahat. Katulad nga po ng sinabi po ni Secretary, nag-submit po dahil po sa pakikipag-usap ng LTFRB, DSWD sa mga TNCs, nag-submit po sila ng listahan bagong listahan ng mga TNVS. Sa TNVS po muna tayo na hindi po naisama. So nakatanggap po kami as of yesterday, nakatanggap po kami ng total of additional 53,000 plus additional drivers for TNVS. Nanggaling na po ito sa lahat ng TNC na providers. Tapos, niran po namin yung duplicate doon sa within the list lang po na ibinigay ng mga iba't ibang TNC. Meron pong duplicate na around 24,000. So, meron po kaming bine-verify ngayon na 29,000. Ito po, bine-verify namin kung na-submit na namin sa DSWD as PUJ, MC Taxi, kung nandun na po yung mga pangalan po nila. For MC Taxi naman, nakatanggap po kami ng around 81,000 plus additional drivers. Niran po namin, meron pong duplicate within the list na around 3,000. So, 78,000 po ngayon yung bine-verify namin kung naisama na po sila sa delivery, kung nakapag-claim na rin po sila in coordination with DSWD. Yun lang po yung update. Ang utos din po ni SEC is may submit ni SecRex, may submit namin po agad sa DSWD itong listahan na to kasi meron pa pong verification ulit na gagawin naman po on the part of DSWD. Maraming salamat po. Si Director, do you have any updates on the courier? Sa DICT, si Director, no? Director? Yes, po. He will give you updates kasi nasa kanila, sila ang regulator ng service delivery. Good morning, SecRex. Thank you again. I'm Attorney Carlo Murcia. I am the Supervising Director of the Postal Regulation Division of the DICT. Sa amin po, continuous po ang pagtanggap namin ng mga pangalan mula sa mga PEMEDES firms po. Sila po ay continuous sa pagpapadala ng mga names at over the weekend and for the past week habang nagdi-distribute po, meron na pong, if I'm not mistaken, 63,000 riders, both in the NCR and outside NCR po. Yun po ang ating sinasubmit sa LTFRB. Wala po kaming sinasala doon. Lahat po yun buo, sinasubmit po namin at magkakaroon lang po ng mga deduplication process kasi nga po nabanggit din po ni Board Member Greg na maaaring nakatanggap na po sila sa motorcycle taxi at hindi na po sila qualified pagka ganon. Hindi na po pwedeng magdoble. So yun lamang po, updates po from the DICT. Thank you, SecRex. So yun, I think nakita naman natin on the ground the various issues. Rest assured that the departments concerned are working on addressing it. A lot of them are driven by the TNCs themselves, lalo na doon sa tatlong category, yung MC Taxi, yung service delivery, at saka yung delivery service, at saka yung TNVS. Now, that's pretty much it on our side. Kung meron ho kayong mga katanungan. So yung first magtanong na question, si MJ Salcedo from Inquirer, then Isaiah Fuentes ng Abante, Justin Ignacio PRTV, Alan Gatus, DCBB, Nico Bagsik, DCMM, and Joseph Morong. So yun muna yung magtatanong, after nila, yung ibang hindi nagpalista, pwede na magtanong. MJ, yeah.
Hi, Sec. Good morning po. Yung nabanggit niyo po tungkol doon sa ayuda, kasi di ba meron pong mga instances na may mga driver nga tayo na ilang oras na naghihintay para pumila, pero wala pala sila sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda. So ano na lang po yung definite steps for assurance talaga na this won't happen again? Madam, it's in the presentation. I'm not sure if you saw it. But for example po, there's this incident again. Meron po ba silang definite na pwedeng kontakin para Kasi directly- on-site, meron naman tayong mga help desk. The help desk will try to resolve it on-site kung kakayanin nila. The help desk is manned by LTFRB and DSWD. Again, let me repeat. If we can just go back, siguro hindi nakita ni ma'am yung slide. I'm not sure if you saw it. At yan. Yan. We can have easily launched the payout schedule, pero kung hindi rin maayos yung listahan, ganun ulit mangyayari. So that's why hindi muna namin nilunsad yung payout schedule kasi we want to go through the process. Sa hanay ng TODA, we are now asking the LGUs to submit supplemental list. Kasi nanggagaling yan sa local government unit. And I'm very confident na this time around, kakaunti na lang yan na hindi na bigyan. Sa hanay ng mga jeepney operators and drivers, like I mentioned, both the DSWD and LTFRB are now, tomorrow, will be deploying help teams in all 17 LGUs. And then we ask the LGUs to bring all their JODAs in one room so that we can go through every organization one by one. Madugo, ba't kailangan gawin? Pagdating sa TNVS, tulad nga na sinabi namin, the 3 types of TNVS, the service delivery, the MC taxi, and the ride-hailing, the list will really come from the TNC. Ulitin ko, we're only as good as the list that they give us. In this case, kasi peculiar, hindi DSWD ang gumagawa ng listahan. Ibang grupo ang gumagawa ng listahan. We are just the one executing what's in the list. So we could have easily said, tara, gawin na natin special payout, pero ganun din kung wala sila sa listahan. So as we speak, lahat tong mga hakbang na to nangyayari for every sector kasi bawat sektor may nuance siya eh. Like sa TODA, madaling hanapin yun dahil sa LGU lang yun. Yun sa JODA, hindi kabisado ng LGU lahat kasi nga LTFRB ang regulator, pero kaya nilang tipunin. So we'll just hear it directly from the JODAs themselves. For the TNVS and the PMEDES, we have to really rely on their list. At kaya ang panawagan namin, wag nila salain kasi sinala nila eh. What happened with the 4-wheel, kaya napakaliit at ang daming gulo nung araw na yon, lumalabas, ang tinago nila worth 27, ilan? 29,000 na tempo drivers ang tinago nila. Particularly, dalawa lang yan, to be fair about it, Grab and InDrive. They hid that. So you can imagine 30,000 drivers, they did not submit to us because lumagpas sila doon sa quota nila. That's another issue that you can pursue with the regulators themselves. But now, hopefully, with the 30,000 na karagdagan, imagine mo na lang to, I'll give you a perspective. Can we go back to the first slide? Second slide. Ang sinabmit lang nilang TNDVS drivers is 22,000. Pero ang nakakubli ay 29,000. So mas malaki pa yung itinago nilang bilang. And I'll use the word itinago. Kasi this was talagang sadyang itinago. Itinago nila yung mga tempo drivers nila. So you can imagine, mas malaki pa yung nakatagong drivers than yung disclosed drivers. Doon sa motor, ilan? Hindi, yun sa'yo. 78. Can you imagine, our MC taxi was only 21,000. O pag pinagsama mo pa rin yan, di ba? It's another double of the numbers that were given to us. So we're only as good as what the list can be. And kami, we're trying our very best to push these TNCs to please be honest and give us the list. Ayun nga po, sir. Para moving forward, we have to, talagang isolve yung mga ganyang Yes, issues and that's why para wala na on the ground na That's mga why we have that. drivers. That's why we have that. We have those steps that we're taking. Like I said, napakadaling sabihin na gawa na tayo ng special payout today. Pero unfortunately, madaling mag-payout pero kung hindi naman kompleto yung listahan, uulit lang tayo sa nangyari. So that's the assurance. And then next question na lang din po kay Attorney Greg Pua. Kasi po kanina may report ang PITX that there are 5 bus companies na illegally nagtaas daw ng pamasahe
Tapos, nireport na raw po ng PITX sa LTFRB what are the actions na lang din po and assurance that this ma-actionan talaga siya. Opo, nakarating na nga po yun at i-issue po namin yung aming show cause po dito sa identified na bus operator po. Dahil utos po ng Presidente na wag pong i-implement yung amin pong fare increase. That's why dapat po sila hindi nila i-implement yun. Mm-mm. When po ma-i-issue yung show cause orders? Within the day po. Within the day. Within the day. May mga reports pa po na diretso rin naman sa amin at hinihingi namin yung mga tickets lang para may patunay kami na meron talagang nagtaas. Pero sir, yung reported po sa inyo, 8 bus companies going to, yung route po is Bicol as Apo. per the... Yes. And then, meron pa po bang ibang reports aside po dun sa nireport ng PITX? Meron din pong dumidiretso sa amin pong mga report, mga sites kung saan pwede mag-report ang ating mga pasahero. Kaya paalalahanan ko lang po yung ating pong mga bus operators, lalo't-lalo na po ngayong Semana Santa. Huwag niyo pong samantalahin, huwag niyong pagsamantalahan po itong krisis na ito na kagustuhan ng ating mga kababayan na makauwi sa kanilang mga probinsya, huwag niyo pong pagsamantalahan. Dahil hindi po kami magdadalawang isip na suspindihin or kanselahin ang inyong mga prangkisa pag amin pong napatunayan na nagtaas kayo ng pamasahe ng hindi pa naman dapat. Thank you, sir. Salamat po. Hello po, good morning. I say Emira Puentes from Abante. For Secretary Rex Gatchalian, this morning the House Speaker orders for a joint hearing with the executive agencies including the House leaders. Is the DSWD will cooperate po after Holy Week daw po? We will be more than happy to go there and explain what has transpired and what they can expect that will transpire pa in the coming days. Pero sir, if ever mag-start na yung joint hearing, ano kayang i-request natin na possible sa House? Ano re-request namin? Actually, at this point in time, ang request namin is more on the TNCs and all that, getting the list done. Right now, siyempre, additional funding will always be welcome. But like I said, meron pa naman tayong funding appropriation. But we'll look into the different numbers as we go along to see kung talagang ano pa ang pwede nating hilingin. But sir, is there a possibility ba na request natin? Kasi may mga drivers na nakukulangan sa 5,000 na halaga. Pero yung 5,000 kasi tulad na napaliwanag natin na pauna lamang siya. Meron pang sa mga susunod na rounds ng cash relief assistance na mangyayari. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, una, sabi nga niya, sa mabilis na panahon. So we've managed to execute this. As you can see, we've already serviced 256,000 plus drivers. Ang pangalawa niyang direktiba, walang tsuper na maiiwanan. So we're now scouring all the lists, hinahanap na namin kung saan namin mahahanap yung mga iba't ibang mga pangalan ng mga driver. Ang pangatlo niyang instruction ng Pangulo, sabi niya, dapat more than once. So talaga nakahanda naman talaga tayo sa more than once. Sir, siguro last question na lang from our end. You mentioned kanina the budget for yung pag-ayuda is nasa 30 billion. And considering hindi pa po yata dito kasama yung sa mga provincial, nagastos na po natin nasa 1.28 billion na. Sasapat pa po kayo ito, sir? We will request po ba sa House or even nataasan pa yung 30 billion? Sa personal kong opinion, sa ngayon, kakasasapat pa to. Kasi nakita naman natin ang pinakamalaking concentration ng mga TNVS, mga TODA will be Metro Manila. Although significant rin yung numero sa mga labas ng Metro Manila. Pero sa estimate namin, sasapat pa siya. Okay. Thank you, Secretary. Salamat po. Alan Gatus. Sec, naka-receive ba kayo ng report na merong nakatanggap ng doble sa mga... Kasi there were reports na may mga mismong driver umamin na 2 beses nakatanggap. At yun nga, parang lumalabas kasi dun sa Mubit, aside sa nagda-drive sila for MC Taxi, personal experience ko, kapag may papadala ako ng gamit, Sila rin. mga taga-Mubit dahil. So most likely, nasa delivery service sila. At the same time, nasa MC Taxi sila. Pero so far ba sa inyo, wala kayong nare-receive na ganun? Alan, very good question. Brings me to another topic. Tinatanong kami, bakit hindi na lang namin gawing digital? Kaya namin gawing digital to, napakadali. Kasi yung iba naming programa like 4Ps, we're migrating to GCash already.
Kasi nga, we have to have a form of validation and verification dahil ito yung unang bugso. Yung listahan hindi nang galing sa DSWD. So kailangan makita namin, una, totoong mga tao ba to? Physically, nandyan ba sila? Pangalawa, itong mga taong to ba ay talagang mga drivers, diba? Kaya nga sabi namin, this first step is really meant for validation and verification. Ayaw namin maakusahan na nagpe-payout tayo kasi nangyari yan noon, di ba? Natandaan nyo doon sa previous administration, yung sa social amelioration. Dahil niloload na lang at kinikredit na lang sa mga financial service providers, yung pala yung iba, nagpalit na ng cellphone number, pero siya pa rin yung nakalista. Namatay na, pero nalalagyan pa rin yung account niya. So this time at least, dahil nakikita ang control namin dito, yung mga empleyado ng DSWD, personal niyang nakikita, alam natin totoong tao yon. Now, it doesn't preclude us from doing digital format now na na-verify na namin at na-validate na namin sila. Second, nakita nyo yung bilang ng unclaimed. That's a sign na baka mayroon talaga namang legit na may sakit. May legit na umalis muna ng probinsya. Pero pag nag-special payout tayo, pinublish natin yung mga pangalan at pinapunta natin sila at hindi pa rin sila pumunta, then alam natin these are either inactive drivers, baka namatay na, baka nasa abroad na. So, Alan, the whole process na marami kasi kami naririnig ng mga panukala na sana i-digital. Yes, we will go there. Pero kailangan lang namin himayin ngayon. This is the more painful part. Kaya nga, we watch the unclaimed numbers. Kaya nga pwede namin i-publish yung unclaimed numbers kasi doon natin malalaman kung buhay ba ng mga tao yon. So, sa sagot mo, wala pa kaming natatanggap na duplicates. Kaya may dumadaan sa mga susing proseso. And number two, yung list, pag galing sa mga source, si LTFRB does their own cross-matching. Kino-cross-match nila kung natatagpuan sa mga iba't ibang sektor. And si Greg can explain how they do that. Pagdating sa amin, di-duplicate pa namin ulit. Ibig sabihin, kaya natandaan nyo, may mga complaint na hinihingi namin yung birthday, address, yung junior, senior. Kasi kailangan namin malaman kung yung taong yun ay parehas sa isa pang taong kaparehas ang pangalan within the list. So to the best of our abilities, to the best of our knowledge, wala kaming alam na duplicate. Kasi dalawa ang nagsusuri. Sila sinusuri nila duplicate sa platform, kami duplicates sa pangalan within the same list. Pero siyempre, kung may mga nakalusot, lagi namin sasabihin naman, we have very aggressive grievance mechanism. I-report nyo sa amin, hahabulin namin yun at babalikan namin yun kasama ng LTFRB at ng mga lokal na pamahalaan. Pero right now, wala, Alan. Okay. What about sa LTFRB? Wala ba kayong walang nangyayari? Sabi nyo nga kanina, may mga nakitang duplicate. Kapag nailarga na ba to sa DSWD, wala na hong gano'n na duplication? Wala na po. Kasi, for example lang po, yung pong target lang po natin sa TNVS, yung una list, ang pinublish po natin dyan ay 27,000 plus. Pero ang sinumiti po namin for the duping ng DSWD is 34,000. So yung sinuri po namin, nasusuri pa po para naman dun sa kung may kapangalan sa ibang sektor. Kaya wala po. Okay. Last question na lang po sa akin, Sec, no? May mga nagtatanong yung mga taxi driver, UB Express drivers, pati mga bus drivers and conductors, bakit hindi daw po sila napasama? Ay, conductor siguro dahil hindi driver. O yung driver ng bus, bakit hindi daw po sila napasama sa cash assistance for drivers? Siguro papaliwanag ni... sa kanila manggagaling. Siya na magpapaliwanag. Opo, meron po kami sa amin naman pong fuel subsidy. Meron naman po kami, isinama po namin ng bus drivers, UV Express driver. Basta po kung sino po yung hindi na isama muna, isinama po namin sila dito po sa aming fuel subsidy with the same amount naman po. Kailan po yun, BM? Kailan po? Kasalukuyan na po yan kasi last Saturday meron po kaming around 157 UV Express drivers na nag-cash payout sa aming opisina. Ngayon po, as we speak right now, binigay po kasi nung mga bus drivers and bus operators ang kanilang mga
driver's name with GCash, with e-wallet. So e-wallet naman po yan. Katuloy-tuloy po tayo. Since March 24, nung nilaunch po ng Presidente sa PTEX, nakapag-disburse na po tayo ng around 651 million na through e-wallets, bank accounts, at meron din po yung fuel subsidy card ng mga operators po natin. Okay. Last na lang talaga, sir. So, dito sa yung mga nakakuha sa DSWD ng ayuda, hindi na ho ba makakatanggap sa fuel subsidy ng DOTR? Meron pa rin po. Yung pong jeepney driver, TNVS, at delivery riders, meron pa rin po silang makukuha po sa fuel subsidy ng DOTR. Okay. Thank you, sir. Nico Bagsik, then Joseph Moro. Magandang umaga po, gentlemen. Follow up lang po muna, Attorney Greg, regarding doon sa makukuhang fuel subsidy ng mga drivers from DOTR. May idea na po kayo kung kailan po ito maibibigay po or ma-distribute sa kanila? As we speak right now po, nagta-transfer na po kami sa kanilang mga e-wallets. Ito naman po, nakadepende kami sa mga operators. Inutusan po namin yung mga operators na isubmit ang listahan ng mga drivers nila and including po yung mga e-wallet accounts nila, whether it is GCash or Maya. Tapos, pinaprocess na po namin yun, dinedeposito na po namin yun. Okay, sige po. Kay Secretary Rex, na-mention niyo po, just to, siguro clarification lang, possible po ba na mag-extend itong distribution ng ng payout po within dito sa mga Metro Manila drivers po kahit po tapos na, let's say this week, pwede ba mag-extend the following week or Tapos na yung gera or tapos no, na? tapos na yung yung distribution. Kasi this week lang po ba? Tuloy-tuloy kami. Tuloy-tuloy siya. No. When I mentioned this week, kasi mag-Holy Week lang. In fact, kung walang ang Holy Week, hindi pa kami titigil eh. We will resume everything right after Holy Week. Dalawa yung operations natin doon. Una, alinsunod sa utos ng ating Pangulo, lalabas na kami ng Metro Manila. That same week, lalabas na kami ng Metro Manila. Tentatively, that Wednesday after Holy Week. Lalabas na kami ng Metro Manila. Kasi as we speak right now, nililikom na namin yung mga listahan ng mga tricycle drivers at yung mga sektor na galing sa LTFRB outside Metro Manila. Pero habang nangyayari yun, at tatanong nyo aling rehiyon, simultaneous. As we get the list, we process, we pay out. So we have the 16, 17 regional offices na sabay-sabay magpe-pay out na. And then, hindi rin namin titigilin yung Metro Manila kasi iba naman yung nagpe-pay out dito sa Metro Manila. So yung mga special payouts, magaganap yun. Kasi nakita nyo naman yung numero, ewan ko kung hindi nyo narinig ulit, quite staggering yung number na nakatago. Like yun sa TNVS driver, kasing laki, o mas malaki siya dun sa binigay sa amin na listahan. At yung service delivery, yung MC and service delivery, no? Parang kasing laki niya yung binigay sa amin. Remember, these are lists na talagang sadyang ikinubli sa amin, itinago sa amin. So we're now looking at, ngayon ko lang narinig yung numero rin eh, we're now looking at the same number of payouts. Kaya kailangan namin tuloy-tuloy. Salamat po. Thank you. Joseph. Sir, ano muna? Sa DICT, you mentioned 63. Nabigyan na, finorward na list or nabigyan na? Forwarded list po yun, sir. Nakolekta po yun over the weekend and habang nadidistribute po last week, we are still continuing to receive names of riders from the different PEMEDES firms po. Malinis na yung lista mo, sir? Sir, ang paglilinis po ay nasa level po ng LTFRB and DSWD. But as we speak, chinecheck din po namin yung mga very obvious, kung wari doble talaga yung pangalan na chinecheck din po namin yun bago po namin ipasa sa LTFRB, sir. The reason I asked, sir, is can we describe yung list na galing kay Sir Greg? 29 for verification, 78 na mga MC taxi. Would you describe them as para mga disenfranchised beneficiaries? Hindi nabigyan? 100,000 ka? Sa mata ng DSWD at sa utos ng ating Pangulo, walang chopper or driver or rider na dapat na iwanan. So technically talagang itinago sila sa amin, hindi ng LTFRB, hindi ng DICT, itinago sila sa amin ng mga kumpanyang platform nila. Their very own platforms hid them from us for very obvious reasons. Lumagpas sila doon sa kota na allowed sa kanila, binigyan sila ng tempo permits, tapos the platforms pretended na wala sila. At ang pinakamasakit nun,
inakala ng mga platforms na hindi lulutang to. Right now, na kumbaga, they're exposed. They've been exposed. Elephant in the room, anong violation? Alam naman po natin yan na bawal po tayong mag-cater ng passengers from point A to point B for a fee without a valid franchise or provisional authority from LTFRB. So, Paano nyo nakuha? Will you run after them? ano na? Paano nyo nakuha? Si Sir Rex, nung Hindi. sa QC, ayaw ibigay sa'yo, di ba? Yeah, the day after, Joseph, Nag-meeting nga. we met here. Okay. We posted it on our social media account. Basta ako ang posturing namin ng DSWD. That's why it was done nga in DSWD. Humanitarian yung angulo namin. You said this unfranchised or hindi na service na clientele. So ang paliwanag ko sa kanila, ibigay nila yon kasi humanitarian yung appeal ko. Now, yung pagdating sa regulatory, iiwan ko na sa LTFRB yon. Kaya namin nga dito sa DS ginawa kasi humanitarian ang angulo, hindi regulatory. Habulin nyo pa, sir? Well, pag-uusapan po natin yan kasi sa dami po nito, ayaw naman po natin na dumagdag pa sa problema ng ating mga riders. Tinutulungan nga po ng gobyerno sa alinsunod sa utos ng Pangulo. So, yun po, titignan po natin kung paano natin malilegalize, matutulungan po itong mga drivers po na Just ito. for the record, ilan, sir, dapat yung quota lang nila? Well, sa MC Taxi lang kasi ito yung may quota. Ang allowed lang dapat dito sa NCR is 52,826 for the three MC taxi platforms, Angkas, Joyride, and Move It. Almost double na pala. Sa TNB, Sir, okay, schedules na lang, sir. Okay. Yung mga hindi nabigyan, you outlined the process already. Wednesday ba yung sinasabi? Hindi, Wednesday yung Joseph, province, no? Wednesday ang sinasabi ko yun sa provincial Okay. operations. Pero yung special payout, tulad ng sabi ko sa friend, I didn't get MJ. it from Inquirer, MJ. Madaling mag-schedule, pero pagkasablay yung listahan, lalong mafo-frustrate. Kaya after this meeting, uupuan naming 3 ulit, the 3 characters, the 3 agencies, kung paano natin ma-foolproof yung listahan to the best of our ability. Pero hindi na rin tatagal. Kasi na-ferret out na, and I use the word ferret, na-ferret out na namin yun sa TNVS 4-wheel eh. So we just have to ferret out yung sa 2 wheels. Pero yung Pimedes naman, walang issue kasi nagsasubmit sa kanila. Kasi sa Pimedes ata, from my understanding, wala namang quota yan eh. They can keep on adding riders in their network to deliver parcel. So yung Wednesday mo po, Toda and Joda na yun? Toda muna. Toda. Kasi from our experience, Toda is the most number, sila pinakamalaki. Kaya inuuna namin lagi sila. So Toda, provincial. And we will post the schedule on our social media accounts kasi hindi na sabay-sabay nagsasubmit yung mga LGU. So kung sino yung nagsubmit na, we process, we schedule the payout. So sorry, last na lang. Kasi sir, yung mga list ng LTFRB, that has been the basis for payouts. For example, yung mga paghalimbawa may fuel subsidy, and then may mga ayuda pa like mga COVID. How would you describe the list? Because that's, kung ganyan kakalat, may tumatagas na pera sa atin. Joseph, to be fair about it, and Greg can explain this, wala atang list ng drivers. It's just operators. This is the first time na yung tulong papunta sa driver, hindi lang sa operator. Okay. I think sa operator, malinis yung listahan nila kasi 1:1 yan eh. Okay. Ang madugo kasi is trying to find one jeep that has 3 drivers, 2 drivers. Yes. Never has it been done before na inipon yung list. And after this first round, we can tell you na mas superior na yung database natin and we're already working with PSA on how to get them into the PhilSys network naman. Okay. In fact, napag-usapan namin, magpa-pilot tayo sa mga probinsya na may boost rin yung PSA doon sa payout para makakuha ng PhilSys ID, ma-record natin ng properly. So, to be fair about it, this is the first time kasi na ang tulong sa utos ng presidente, hindi lang operator, itong administrasyon lang yung hinabol yung driver. And you can see, it's very painstakingly being done. And Joseph, I know you used the word makalat, pero wala kasing listahan. So wala pang ikakalat dahil wala pang listahan. Binubuo as we go along. So we'd have 200 mga drive. Kita nyo na lahat, no? Ba mga 200 if you total it? Well, ngayon, ang na-service na 256,040. So actual to. Pero meron nga na nandyan. So yan yung ikakarga pa natin dito. At least NCR lang to NCR. Kita nyo na yung mga drivers sa Pilipinas. Yes, Ah, we now NCR. have an eyeball on drivers. Kasi by the way,
Di ba nakita nyo on the ground, minsan ang bilis nila magpalit ng driver. It's a very informal arrangement between operator and driver. Ngayon, driver kita, bukas nag-away tayo, papalitan kita. Minsan hindi nare-record, pero at least ngayon, meron tayong baseline data. Sir, sorry sa kulit ha. Yung kasi I'm coming from the perspective yung mga hindi nabigyan. I know you've explained kanina na that's the process, but do you have at least maybe a working timetable na... April, sa TODA and Hindi sir, yung mga disenfranchise mo, yung mga habol. NCR, Yes sir. my working table is this week na sa akin na yung mga list. April 1. April 1. Ang listahan. Listahan. Kailan ang bigayan? Dapat right after Holy Week. Pwede na Right namin after sabihin. yes. Right. Yung mga hindi nabigyan sir ha? Yung dalawang kategorya, hindi nag-claim at hindi nasama sa listahan. Okay. By next week. Yes. Okay, sige. Thank you sir. Eden. Sa LTFRB po, follow up ko lang yung kay Joseph kanina. Hindi niyo po kasi masyadong nasagot ano yung pwedeng violation ng mga operators po na sabi ni Sec Rex ay intentional yung pagtago nila dun sa 29,000 tempo drivers. Sumobra sila sa quota. So doon pa lang meron ng violations. Kaya nagkaroon ng ganito mga problema sa listahan. Opo. Linawin ko lang po. Sa TNVS po, wala pa po tayong quota talaga dyan. Kasi since 2019, continuous ang LTFRB nag-o-open ng slots for TNVS. Ngayon po, as I said, kung wala pong franchise, walang PA, considered pong colorum yung isang sasakyan. At kung siya ay in-onboard bawal na bawal po sa mga TNCs na mag-onboard po ng colorum. So may violation po ng rules yan, pero titignan po na natin, baka pwedeng tulungan po muna natin itong mga tempo drivers na ito dahil during this time of crisis, mas kailangan po nila maging legitimized sila at saka yung alinsunod sa utos po ng Pangulo na mabigyan din po sila ang lahat ng tsuper ng tulong. Opo, pwede naman pong gawin yun na tulungan yung mga tempo drivers. But at the same time, syempre tingnan na rin natin kung yung pwedeng violations nitong mga operators po na ito. Dahil sa kanila, nagkaroon ng ganitong kaguluhan, sana natulungan na ng mabilis ng DSWD ng ating pamahalaan, yung mga nangangailangan. So ngayon, ilan pa lang po yung mga nakakatanggap na mga drivers, yung mga nasa transport sector. Pwede naman pong isabay siguro or kahit hindi naman sabay na sabay, may iba naman siguro kayong pwedeng tumingin kung ano yung violation, kung hindi nyo alam ngayon yung kanilang paglabagan na po. Like sa Congress, habang merong ganitong krisis, nag-impeachment din ho sila, di ba? Ganun lang po yung gusto lang naming malaman. Sige, tama po. Siguro itong linggong to or after Holy Week, we will act on this. Nakita po natin na possible violations ng mga TNCs na ito. So malalaman po namin na within this week or next week meron na pong resulta. Action po. Okay. Resulta, pag-iimbestigahan pa po natin yan eh. Okay, sige po. Salamat po. Johnson Manabat. Secretary, good morning. Just a categorical statement from the DSWD. Kung halimbawa ako po ay motorcycle taxi driver na tempo, makatatanggap ba ako ng 5,000 and kailan? May 10. TNVS. Yes. Basta ikaw ay nasa network, nasa platform, at kumukuha ka ng negosyo, di ba? Nabibigyan ka ng referral ng negosyo, yes. Kailan? Right after Holy Week, isa-schedule na natin ang mga special payout. Pero ang TNC or TNVS company, they have to submit the list kasama yung itinago. Yes, yung sa 4-wheel na submit na. Nasa LTFRB na. Right after nakita kami ni Joseph nung payout na yon, the next day, nag-meet kami dito, na-submit na nila sa LTFRB. Kaya may bilang na yung LTFRB. Yung MC ba, nagsubmit na rin daw yung MC. So now, ang ginagawa ng LTFRB, they're deduplicating it and then papasa sa amin, we deduplicate, we schedule immediately. And sir, on the part of LTFRB, anong possible liability ng kumpanya na nagtago ng mga listahan ng tempo drivers, magkakaroon ba ng epekto sa operation po nila at hindi ba nagdidelikado yung tempo drivers na eventually kapag nasettle yung issue, laglag sila? Hindi.
Dun sa TNC, ang mga possible penalties naman po under our existing rules is suspension, cancellation, or fine. Dun naman po sa ating mga drivers, as again, wala silang papel sa amin. So, kung magbubukas, i-increase natin, for instance, sa MC Taxi, we can increase the cap para ma-accommodate po sila. Para matulungan po natin yung mga drivers natin na maging legitimate naman po. Meantime na wala pa ho yung settled issue doon sa mga tempo drivers, yung bang bumibiyahe na tempo drivers ay considered as colorum? What will happen to the passengers kung maaksidente? Yun po yun. Yes, it is a colorum, pero wala po yan passenger accident insurance. Yung pong mga colorum. Unless kinuhanan ng MC Taxi. Ang MC Taxi po kasi wala pa siyang case number. So, pwede po silang kumuha. Ang TNVS, pagka wala silang case number, hindi po sila makakabili ng passenger accident insurance from our passenger accident insurance providers. So if I can add, nung Sabado, after namin mag-ikot, nag-meet kami ni Secretary Banoy. And ang sabi nga ni Secretary Lopez, syempre ang prioridad natin, wag ma-disenfranchise itong mga drivers na to, lalang-lalo na nasa gitna tayo ng krisis. So I think I heard that clearly from him, na hindi natin hahanapan niya ng win-win solution ang mga drivers natin. But of course, the TNCs, that's their regulation already. Thank you. Last question from Asahi News. Hi, good morning, sir. Just a question outside the transport sector. Ano po ang plano natin to assist those who use fuel outside the transport sector like fishermen and farmers? May plano na po ba tayo for Madam, them? I think the Department of Agriculture has already released a statement that the assistance to farmers and fisher folks will come from them. And then I believe that DOLE has also released a statement over the weekend talking about the other sectors that may need emergency employment through their TUPAD program. So not DSWD Sa utos will ng not be ating Pangulo, it's a whole of government approach. Ang direksyon ng ating Pangulo nga, kaya may uplift committee, hindi kakayanin ng isang departamento lamang, kailan pinagtutulungan namin. So this is now a whole of government approach in trying to help our vulnerable sectors cope with the crisis. Thank you. So thank you. That concludes our press conference this morning. Thank you to all our media friends.